Good morning po sa inyo lahat. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid na kay Kristo sa Lord's Temple, Bataan, sa aking mga kamanggagawa, sa mga senior citizens, sa mga panauhin at sa mga regular na nanonood ng ating YouTube channel. No? Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Purihin natin ang Panginoon. No? Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na lumikha ng lahat ng bagay, tunay na pinagmumula ng liwanag, karunungan at lahat ng pagpapala. Salamat sa iyong pagtawag at pagtatanim sa aming mga puso ng iyong salita. Salamat sa mga kapatawaran ng aming kasalanan, sa kakayahang magturo ng iyong salita at ibahagi ang magandang balitang ito sa iba. Ama, niloob mo po na matupad ang iyong dakilang layunin at kalooban sa amin. Tanglawan mo po kami ng iyong karunungan at liwanag na lampas sa aming mga pangunawa. Bigyan mo po kami ng sapat na tiwala sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo. Bigyan mo rin po kami ng karunungang ipahayag ang mga katotohanan tungkol sa biyaya ng iyong mga salita. Patnubayan mo po ang iyong buong sambahayan sa pamamagitan ng gawain ito. Salamat po, O Diyos, maghari ka nawa sa puso ng bawat nakikinig. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. No? Alam niyo, sa kabila ng mahabang panahon ng pagdalo sa church, marami pa rin ang nagtatanong. Minsan nakakatanggap ako ng mga tanong na, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa? Yung kalungkutan, yung dalamhati at kamatayan, maging sa kanyang sariling mga anak. Sa mga araling Kristiyano, marami na po tayong mga natutunang bagay, lalo na yung mga regular na dumadalo. No? So, ang mga tanong paano tayo makikisama sa ating kapwa? Paano natin sila pakikiharapan? Kung wala silang masasabing labang anuman sa atin. Binabasa natin sa Biblia ang mga aral tungkol sa wastong pamumuhay. Mga bagay na dapat ingatan o karapat-dapat na pag-uugali sa harap ng Diyos. Alam natin na hindi ito makakamtan sa pamamagitan ng pagsisikap lamang, kundi sa pamamagitan ng isang bagong buhay na nakaugat sa pagsunod at sa pananampalataya. Meron kasing prinsipyo ang Biblia na nagpapaliwanag kung paano ito nakakamtan ng isang mananampalataya. Halimbawa, yung pong karapat-dapat na pag-uugali ay nagsisimula sa pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Because without faith, it is impossible to please God. No? Tayo ay ginawang matuwid sa harap ng Diyos, hindi po sa pamamagitan ng mga gawa. Alam natin yan. Ito po ay sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo lamang. Kaya ang mabuting pag-uugali ay bunga ng kaligtasan at hindi ng anuman. Ang pagtalikod sa kasalanan at ang mapagkumbabang paghahanap sa Diyos ay naaayon sa kalooban niya. We know for sure that God opposes the proud but give grace to the humble. Isang pamumuhay na naaayon sa mga utos ng Diyos sapagkat sumasalamin ito sa isang buhay na karapat-dapat sa Kanya. Walking in the manner worthy of the Lord and fully pleasing to Him. Pinahalagahan ng Diyos ang pag-ibig na ipinahayag natin sa pamamagitan ng pagkilos, kabaitan, katarungan, habag at biyaya. Tinutulungan din tayo ng Espiritu Santo na lumago sa pananampalataya at magbunga ng sagana. Sa madaling salita, ang karapat-dapat na pag-uugali sa harap ng Diyos ay nagmumula sa pusong binago
Pusong binago na born again, na isilang na muli, may gabay ng kanyang biyaya at pinahayag sa pamamagitan ng mapagmahal na pagsunod. Ito po yung karapat-dapat na pag-uugali natin sa Diyos. Ito rin po ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga, worthy conduct before God. Basahin ko lang po sa inyo yung unang Pedro, Kabanatang 2, mula 15 hanggang 17. Okay? Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Namuhay kayong tulad ng mga taong malaya, huwag ninyong gawing panakip sa paggawa ng masama ang kalayaang ito. Subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Sa ating paksa ngayong umaga, pag-aaralan natin kung ano ang nararapat na pag-uugali sa harapan ng Diyos. At bakit itinuturing itong karapat-dapat? Paano tayo makakatiyak na ito ang karapat-dapat na pag-uugali sa harapan ng Diyos? First of all, then, alamin natin ang karapat-dapat na pag-uugali sa harapan ng Diyos. Roman number 1, what is worthy conduct before God? No? Siguro magandang basahin din natin ang unang Pedro, Kabanatang 2, 18 hanggang 25. Mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Siyempre may mga magtatanong, paano kung gumagawa ka ng tama, gumagawa ka ng mabuti, tapos mamaltratuhin ka? Tama ba ito? Well, sa isang banda, ayon sa mga talata, ang sagot po dyan ay oo. Letter A, to suffer patiently when mistreated for doing good. Ang hirap tanggapin ito at mahirap lunukin ito. Ito po ay kapuri-puring pag-uugali sa harap ng Diyos, ayon sa Biblia. Ang matiyagang pagbabata ng di makatarungang pagdurusa habang gumagawa ka ng mabuti. Sumusunod ito sa halimbawa mismo ni Kristo. Kababasa lamang natin ng mga talata. Hindi lamang ito pagtitiis sa kahirapan, kundi pagtitiis sa pagmamaltrato dahil sa pananampalataya at pagpapakumbaba mula sa katwiran. In the course of his instructions, binanggit ng apostol na itinuturing na karapat-dapat at kapuri-puring pag-uugali ito sa harap ng Diyos. In this study, we shall consider the word kapuri-puri. The word means
commendable, worthy. No? Basahin natin ang sinabi ng apostol sa 1 Pedro 2:19. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Mahirap po talagang aminin at mahirap tanggapin po. No? Now, let us consider some examples. No? Halimbawa, nagsisikap ang isang alipin na paglingkurang mabuti yung kanyang amo. Marami sa atin may ganyang relasyon. Ano? Ang tawag sa alipin, manggagawa, workers, no? Employees. No? Pero yun lang din po yun eh. Alipin ka pa rin. Maasa ka lang sa sweldo. No? So, naglilingkod siya ng mabuti, pero maigpit yung dumadating siya sa oras, ginagampanan naman niya yung lahat na ipinapagawa ng kanyang amo, magalang siya, masunurin, no? Maagang pumapasok, masipag, no? At hindi lumiliban sa trabaho, kahit minsan. Pero sa kabila nito, dahil sa maliliit na kadahilanan, no? Minamaltrato siya ng kanyang amo. Ganun po, no? Minamaltrato ka, no? Sinisigawan minsan. Pero hindi siya reactive, no? Sa halip, matiyagang gumagawa at nagtitiis. At dahil matiyaga siya, sabi ng Biblia, mapagkumbaba at mapagtiis sa masamang trato, nakakasumpong siya ng pabor sa paningin ng Diyos. Yun po ang sinabi ng talata. Ito yung kapuri-puri ayon sa salita ng Diyos. Maaari may magsabi na, sa akin hindi pwede yan. Siguro, pero ano kaya ang tingin ng Panginoon sa iyo? Mas marunong pa ba tayo sa Kanya? Hindi kaya mas mabuting magbago tayo ng pag-iisip? Iwan natin ang lumang kaisipan. Ito yung pagkakaiba natin sa mga hindi nakakilala sa Diyos. Yan po, malaki po ang diferensya. No? Ang mga tao sa sanlibutan ito ay very reactive. Pag pinagsalitaan mo, andiyan kagad yung human rights. At marami ang talagang hindi sasang-ayon sa aral na ito. Pero pansinin natin, it is not simply suffering patiently that is worthy. No. Matiyaga kang nagdurusa at gumagawa ng mabuti, ngunit inaabuso ka. Ano naman ang sinasabi ni Apostol Pedro tungkol dito? Tingnan po natin at basahin sa 1 Pedro, Kabanatang 2, talatang 20. Ang sabi niya, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. So ano ba ang pangunahing aspeto ng karapat-dapat na pag-uugali? Matiyagang pagtitiis kahit po sa gitna ng pagdurusa. Of course, it's really difficult, no? Kapag pinagmamalupitan ka dahil sa katwiran, nagtitiis at walang paghiganti, sa gayon, napaparangalan ang Diyos. Ang kamalayan ng mananampalataya sa presensya at katarungan ng Diyos ang nag-uudyok kung bakit nakapagtitiis ang tunay na Kristiyano. Halimbawa, si Jesus mismo, nagdusa siya ng hindi makatarungan, ngunit tumugon siya ng may pagpapatawad at pagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Nakita natin ang kanyang paghihirap, simula sa unang araw na siya ay hulihin, hanggang sa mga oras na siya ay ipako sa krus. Gumawa siya ng mabuti sa kabila ng kanyang mga nararanasan. Hindi naman ibig sabihin na basta passive na lang tayo. No? Kundi, mas pinipili ang wasto at mabuti kahit na masama ang ginagawa. Again, maraming mga kilay ang magtataas dito sa sanlibutan at hindi papayag sa mga prinsipyong ito. Tunghayan natin yung letter B.
Is this applicable only in a master-slave relationship? Hindi po. Isaalang-alang natin ang liham ni Apostol Pedro kung saan kinausap niya ang mga kapatid. Sa kanyang liham, ipinapaliwanag ng apostol ang isang pangkalahatang katotohanan sa isang partikular na aplikasyon. No? Sa mga katuwid po, naangkop ang asal na ito sa anumang kalagayan kung saan kailangang magpasakop. Meron talagang submission, no? Di ba? Alipin, magpasakop ka sa iyong amo, etc., etc. Sa alang-alang din natin ang kanyang sinabi, no? Sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 3, 13 hanggang 14, no? At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag niyong katakutan ang kanilang kinakatakutan at huwag kayong padadala sa kanila. No? Huwag niyong katakutan ang kanilang kinakatakutan at huwag kayong magpadadala sa kanila. Kasi, halimbawa, pamilyado kang tao, siyempre may mga personal na problema ka sa loob ng iyong pamilya. At kapag minsan dumating ka sa trabaho, ang unang dating, napagalitan ka, minsan masama yung bitaw, no? Siyempre, nakakainit ng ulo yon, no? Hindi alam nung boss mo o ng superior mo na may pinagdadaanan ka. So ano dapat na reaksyon natin doon? Pagka gano'n ng parang inaalimura ka, parang hinahama ka, di ba? Talagang mahirap po yung kalagayan na yan, no? Pero as servant, talagang magpapasakop ka sa master mo. Talagang gano'n eh. Yun ang sinasabi ng aklat eh. Sabi po sa verse 17, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Kaysa gumawa ka ng masama. Di ba? Therefore, it applies to any situation where we are told to submit. Talaga may submission po talaga. No? Halimbawa, sa ating relasyon sa pamahalaan. Alam naman natin na ang pamahalaan natin ngayon ay kilalang-kilala na sa buong mundo. Tayo po ay pinagtatawanan, tayo po ay minamaliit. Ito po ay dahil sa mga kaganapan na bukas naman ang mata ng bawat isa. Nakakaya. Kabi-kabila ang corruption. Hindi natin alam kung anong kinabukasan ng Pilipinas, kung saan ito pupunta. Habang nagdarahop yung mga tao, ang mga government officials ay maraming salapi na hindi nila pag-aari, kundi galing ito sa kaba ng bayan. Maraming mga naghihikaw sa tao, kulang ang mga serbisyo. Walang gamot sa ospital, kulang ng ospital, kulang ng upuan sa ospital, kulang ng mga doktor, at marami kung isusulat natin lahat. Pero, paano? Maghihimagsik ba tayo? Hahawak ba tayo ng armas? Lalabanan ba natin ang puwersa ng pamahalaan? Alam mo, sabi sa unang Pedro 2:13, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng mga kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan. Ito, time nila Peter ito no? Kailangan ka magpasakop. Yung pagbabayad ng taxes sa pilitan. Ginigipit ang mga mamamayan. Ganyan po nangyayari ngayon. Magdadagdag na naman po ng mga taxes sa bayan natin. At hindi ko alam kung saan kukunin ng mga mamamayan ang pambayad na to. No? Marami pong halimbawa. Halimbawa, ito maganda, ang relasyon halimbawa ng asawang babae sa kanyang asawa.
Ito, pamilya. Basahin natin sinabi ni Apostol Pedro sa 3:1. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may hikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Naintindihan niyo po ba yun? Ikaw, believer ka, yung asawa mo, unbeliever. Paano a-attend ng church yan kung masama yung asal at pag-uugali mo? Masyado kang makatwiran sa bahay. Kung magsalita ka, hinahamak mo pati asawa mo. Di ho ba? At yun namang asawa, tahimik na lang para walang gulo. Kaya nagpapatuloy ang pagiging hari na halip na reyna ng isang nanay sa tahanan. Di ho ba? Yan po yung mahirap eh. Halimbawa, niyaya mo yung kapatid sa lakad. Kapatid, labas tayo. Yung kapatid hindi kagad makapagsabi sa akin na, sige, lakad tayo, pastor. Kasi kailangan pa niya humingi ng permiso sa asawa. Kailangan ng permission. Ang tindi, di ba? Mga nanay, mag-ingat po tayo, no? Tandaan natin ang sinasabi ng aklat, no? At kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Meron pa pong halimbawa. Sa ating relasyon sa bawat isa, maraming mga bagay na dapat nating maunawaan bilang mananampalataya. Halimbawa, sa Efesos 5:21, ang sabi, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong... Kasi yung pong ating authority emanates from God. No? So, hindi natin to inaabuso. No? Kailangan magpasakop tayo. No? Pakita natin yung ating paggalang sa ating Panginoon. Kaya sa tuwing gumagawa tayo ng mabuti at tayo nagdurusa dahil dito, ang nagtsatsaga, nagpapakumbaba ng may pagtitiis ay karapat-dapat po sa harap ng Diyos. Tingnan po natin ang nangyari kay Esteban. Mga Gawa, 7:54 hanggang 6 na po. Nagalit kay Esteban ang buong Sanhedrin nang marinig iyon at nagngingit-ngit sila laban sa kanya. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagangalang Saulo. At pinagbabaton na si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Physical po yan. Napakahirap po ng bagay na yan. Wala naman siyang kasalanan. Di ba doon sa ipinangangaral niya ang ating Panginoong Jesucristo? At alam nating mahirap po ito. Natural na gusto nating ipagtanggol ang ating karapatan kapag gumagawa tayo ng tama at tayo ay inaabuso. Sa katunayan, gusto nating ipaglaban ang ating karapatan. At upang ma-appreciate natin kung bakit ang matigang pagtitiis sa pagdurusa habang gumagawa ng mabuti ay karapat-dapat sa harap ng Diyos, sagutin natin ang tanong sa Roma number 2. No? Why is this conduct worthy before God? Well, may malaking dahilan
kung bakit kailangan natin sundin ang sinasabi ni Apostol Pedro. Hindi ito basta nangyari na lang. Hindi po ito basta umiral na lang. No? May dahilan kung bakit po kailangan nating sundin ang mga aral na sinasabi ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Unang-una, letter A, we were called for this very purpose. No? Tinawag tayo ng Panginoon sa ganitong layunin. Kaya tanggapin natin kaya hindi, kaya mabigat man sa loob natin, ganito po talaga eh. Ganyan po ang pagkakatawag sa atin. No? Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pedro at ating inuwaing mabuti. No? 1 Peter chapter 2, 21 hanggang 23. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Nakita niyo po yun, ano? Yung pagtitiis na to, bahagi po ng pagkakatawag sa atin. Whether we accept it or not, yun po talaga yun. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Kaya yung mga aral ni Christ, bagamat mahirap man tanggapin, wala po tayong magagawa eh. Yun po yung aral na makatarungan at may pag-ibig. Kahit na hindi natin matanggap, kahit na i-reject natin ito, wala tayong magagawa eh. No? Ang sabi po sa verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Tignan niyo, no? Ipinaubaya niya sa Diyos. At alam niya na ang batas ng Diyos ay makatarungan. Hindi siya nagdududa, hindi siya nag-alinlangan, dahil alam niya, sa huli, mananaig pa rin ang makatarungang hatol ng Diyos. No? Katakot-takot na insulto ginawa sa kanya dyan. Alam mo, hindi lang salita, pati kamay, pati ulo. Nung ibagsak yung koronang tinik sa ulo niya, ibinagsak na gano'n. Tusok po. Tumutusok po sa ulo. At pagkatusok na gano'n, pumupulandit ang dugo. Wala tayong narinig sa kanya kahit nakapiraso. Hindi nga niya sinabi, aray. Nung paghati-hatian yung mga damit niya, pinagpira-piraso, hindi siya nagsalita. Tinanggal yung kanyang mga damit. Hubad siyang nakapako sa krus. Kaya nagtatawanan sila. May narinig ba tayo sa labi ng Panginoon? Hindi siya gumanti. Katunayan, sa huling bahagi ng kanyang mga salita sa krus ay sinabi niya na, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pwede siyang tumawag ng laksa-laksang anghel, pero hindi niya ginawa. He has all the authority. And yet, kahanga-hanga. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yun. Kayo, hindi nyo rin siguro alam kung kaya nyo gawin yun. Pero siguro, kapag tayo pinatnubayan ng Diyos at nanaig ang salita niya sa ating mga puso, who knows? Di po ba? Kasi yung sakit, ngayon ko naintindihan yung palang sakit, may hangganan yan. Sa una, masakit talaga. Pero yung palang sakit na yan, kaya mong i-tolerate yan later on. No? Ang mga Kristiyano ay tinawag upang tularan ang mga halimbawa ng ating Panginoong Kristo. Nagbibigay po ito ng espiritual na bunga kung paanong ang pagdurusa ni Kristo, no, ay nagdala ng kaligtasan sa ating lahat. Ang ating pagtitiis ay maaaring umakay sa iba sa pananampalataya upang luwalatiin nila ang Diyos. E paano kung reactive tayo? Di ba? Naalala ko po naalala ko na naman yung nangyari sa may kanto na pinaratangan ako ng isang tao roon na hanggang ngayon buhay pa nakikita ko.
Pinaratangan ako ng isang tao ro na sinabi ko raw na yung lugar na yan ay lugar ng magnanakaw. Wala po ako sinabi noon. Pero alam nyo, lahat sila. Siyempre, pag sinabi mo yun na, sinabi mo sa mga kalugar mo na, sabi sa atin, magnanakaw na tayo lahat dito. Kahit na hindi mo sinabi, siyempre maniniwala yung mga tao, di ba? Pero wala nagtanggol sa akin. Okay lang, tahimik po ako umuwi ng bahay. Ganun talaga. Kasi unang-una may prejudice sila sa mga Christians. No? Siguro yung mga Kristiyanong nabuhay sa kanila, sa lugar nila, hindi rin maganda ang halimbawa. Walang patotoo. Yan nag-uugat yan. No? Kaya, yung pagpapaubaya, no? Yung pagpapaubaya, mas mabuti po yun. Kasi sinasalamin nito ang karakter ng Diyos. Yung kanyang habag, yung kanyang katarungan, at yung kanyang pagmamahal. Nakita ko na talaga yan eh. Sabi ko, kung paano siya ay nagdusa ng matyaga noong pinagmamalumitan siya ng walang dahilan. No? Siguro, sikapin natin, dapat ganun din tayo. Huwag tayong maging reactive. No? Tiyak marami ang magtataas ng kilay sa aral na ito. Sabi ko sa inyo. Ano mga practical applications ng aral na ibinibigay natin sa umagang ito? Unang-una, sa mga relasyon, magpakita ng paggalang at pasensya. Kilalanin natin yung kapangyarihan. No? Matuto tayong gumalang sa isa't isa. Mukhang yung nawawala na po sa mga virtue ng Christian yan eh. Minsan para mga bastos na po eh. No? Yung mga personal observation ko. Dadaanan ka, para silang mga aso at pusa. Wala nang respeto. Wala nang galangan. Ano kaya kung ikaw nagpapakain sa kanila? Siguro, gagalang ka ng mga yan. No? Hindi po. Pagkatao natin yan eh. Kung ano ka talaga, ano yung sino ka, saan ka lumaki, lumalabas yan eh. No? Kasi yung paggalang naman, hindi nakakabawas ng pagkatao yon. Kung marunong kang gumalang sa kapatid, marunong kang magmahal sa kapatid. No? Sa lipunan, no? Nagpapasakop sa mga may kapangyarihan at batas habang nananatili yung integridad mo. No? Kahit na hinuhusgahan ka ng hindi makatarungan. No? Sa church, ganun din. Naglilingkod ng tapat at hindi naghahangad ng pagkilala. No? Baka may mga naglilingkod dito na gusto natin makilala tayo ng gusto. No? Hindi po ganun. Kailangan natin magtiis at tinatanggap ang mga puna. Kung may puna, tanggapin ang may kababaang loob. Ganun po yun. Sa mga personal na pagsubok naman, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos kahit naharap sa kawalang katarungan, sakit o kahirapan. No? So we have been called to respond to all ill treatment and good treatment. Ibang-iba ang kaisipan ng ating Panginoon na tinutularan o tinututulan ng ating mga laman. Katulad nito, itong aral na to, yung kahit na iniinsulto ka, maya mo lang. Baral. Alam niyo, sa aking buhay, of course, malayo na po sa dati talaga. Pinapahid ko nga sa inyo, halimbawa, yung ugali ko, yung asal ko sa driving ko dati, yung driving habit ko, hindi pong maganda. Pag ako nagdadrive, magayon at ako'y parang, alam mo yun, yung kinat mo ko, ang natural reaction ko doon ay habulin at ikakat ko rin siya. Oo, ganun po. Ngayon, hindi na po ganun eh. Ang dami, maraming pagkakataon, pagka kinakat ako, masi sa motor. Iniisip ko na lang, baka nagmamadali siya. Yun ang isa, baka nagmamadali. Kaya siguro gusto niyang mauna. O kaya naman minsan, iniisip ko rin, baka may pinagdadaanan yung tao. Malay mo, baka hindi maganda yung nakalipas na oras niya. Baka nag-away sila mag-asawa. Baka merong impending na paghihiwalay yung mag-asawang ito. Mainit ang ulo niyan. Eh kung papatulan mo yan, pati ko damay dyan.
Ay, yun ang ginagawa ko ngayon eh. Pinapalusot ko na lang ito sa mga nagmamaneho, mga nagmumotor, mga drivers. Hayaan nyo na. Hayaan nyo silang mauna. No? Yung mga kaskasero, baka nagmamadaling mamatay yan. Di, paubaya mo na. Bayaan mo na. Mauna ka na, Brad. Sige na. Ako, saka na lang ako. Tama, di ho ba? Mas maganda yung malamig ang ulo mo. Hindi ka nagagalit, no? Yan ang lagi ko sinasabi sa mga anak ko eh. Kasi, alam niyo, nagdadala tayo ng mga sasakyan kuminsan. No? Ganda na sinasabi ko sa mga inaanak ko. Mga inaanak ko, matatapang din eh. Matitigas din ang mga ulo. Pero sinasabi ko talaga na mag-ingat kayo, no? So, sabi po ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 3, verse 9, basahin natin. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Tandaan mo yan, kapatid. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Kita mo? Hindi mo alam yan eh. No? Kasi, ano ka eh, gusto mo pagka binatukan ka, suntukin mo naman siya. Hindi po eh, hindi ganyan. No? Sabi po sa Lucas, kabanatang 6, 27 hanggang 36, ganito po ang sinasabi. No? Subalit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Again, labag ito sa atin eh. Itong principle na to, ay hindi. Nakita niyo na, no? Ganun po mga kapatid. No? Sabi pa niya, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangaapi sa inyo. Di ba? Nagawa mo na ba yan? No? Masama ang loob mo sa tao pag pipray mo pa, no? Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Grabe, no? Grabe siya, no? Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Naalala ko isang kapatid sa church. Ganyan eh. Kinuha yung kanyang tirahan na matagal na siya roon at nagpundar na siya ng mga kasangkapan at gamit. Ipinaayos yung bahay. Pero isang araw, kinuha sa kanya yon. Yung kapatid, hindi nagreklamo. Ngayon, binigyan naman siya ng bagong tahanan ng Panginoon. Di ba? Kaya minsan yung dagdagan lang natin ng konti yung ating pasensya. No, ha? Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha sa inyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Alam niyo, lahat ng mga tagubiling ito ay tinututulan ng ating laman. Hindi tayo papayag. Hindi. Ipaglalaban ko ito. Anong ginagawa ni Tulpo? Di ba? Nagpoprotesta ang ating mga kaisipan. Hindi tama ito. Talagang hindi tama. Wala namang tama sa ginagawa nila eh. Mali lahat yun. Pero balikan mo ang ipinagbibili ng Panginoon kung ano. Diyan maglalaban yung laman at ang Espiritu talaga. Nakita niyo? Naiintindihan to ng ating Panginoon, subalit kailangan natin sumunod sa Kanya. Kung tayo nagagalit, kung tayo, natural yon sa unang silakbo ng pangyayari, natural yung maging ganun ang reaksyon natin. Tama po yun, pero alam mo dapat, kumalma ka after some time, after ilang segundo lamang, kumalma ka na, no? Ano pa sabi sa susunod? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Natural. Di ho ba? Ano sabi? Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Oo nga naman, no? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamahal lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nilang masama, sa pag-asang sila'y
mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. Tanggap ba yan ang laman natin? Mahirap po, no? Napakahirap, ano? Kaya tayo may church, eh. Kasi gusto ng Diyos, tipunin yung mga anak niya at bigyan ng mga wastong aral, no? Sa katunayan, ito rin ang ginawa ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Di ba? Tayo rin, mga masasamang tao tayo, eh. Hindi naman tayo mabuting tao, eh. Di ba? Mga sinungaling tayo. Yung iba hanggang ngayon. Di ba? Hindi tayo tapat. Di ba? Matapos mong makuha ang mga biyaya sa Panginoon, nakamtan mo na lahat, aba ngayon itatalikod ka. At kung akala mo kung sino ka, aba, yun ang masama. Yun ang masama, no? Hindi mo pwedeng ganun. Nakinabang tayo, alam natin kung saan tayo galing, marumi ang buhay natin, walang mga taong nagmamahal sa atin, yung mga tao iniiwasan tayo. Di ba? Pero tingnan niyo ang Panginoon. Tinawag tayo, pinili mula sa karumihan. At tinanggap, ginawang anak. At ngayon ginawa pang tagapagmana, binigyan ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kung ang Diyos katulad natin mag-isip, di kawawa tayo. Sino ba tayo para pag-ukulan ng Diyos ng panahon? Di ba? Di ba tayo nga lang sa isa't isa, hindi ko siya gusto. Ito, lalo na to, hindi ko gusto to. Namimili tayo, di ba? Pero ang Diyos wala siyang pinili. Talagang, nung tayo tawagin sa church, tinipon tayo doon, tingnan yung ginawa ng Panginoon. Ngayon, marunong tayong umawit ng pasasalamat. Nakakapagpuri na tayo. Hindi natin dati ginagawa yan. Doon sa dati yung simbahan, labas-pasok lang kayo ron, Di ba? Tapos meron pa kayong simbang madaling araw. Di ba? Ano na pala nyo ron? Di ba? Yung mga bata, binibinyagan. Tinuruan ko yung isang magulang dito, yung isang tatay dito. Sabi ko, hindi binibinyagan yan. Inihahandog sa Diyos yan. Pinabasa ko sa kanya yung talata sa Biblia. O, dinatanggap niya. Ngayon, matino na ang pag-iisip niya. Hindi na siya pupunta sa mga ganong kaisipan. Sasabihin niya ngayon sa mga kaibigan niya, hindi tama yung binyag. Kailangan niya na ihandog sa baharan. Kita niyo? Marami nang ginawa ang Diyos sa buhay natin dito sa church, no? So, tingnan naman natin yung letter B. Ano po yung mga, sabi ka na sa A, we were called for this very purpose because of the potential benefits. Benefits, ito gusto natin mga benepisyo, di ba? Ano kaya makukuha natin? Tingnan natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang matyagang pagtitiis sa masamang pagtrato sa kanya. Tingnan natin, ano po ang naging bunga ng mga masasamang tratong yan. 1 Peter chapter 2, verse 24 to 25. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. No? Tinutukoy po ng talatang ito ang pagdurusa at ang kamatayan ni Jesus sa krus. Una, ang pagpapagaling ay tumutukoy sa espiritual na pagpapatawad sa mga kasalanan at ang pagpapanumbalik ng ating relasyon sa Diyos. Kasama rito ang emosyonal at ang pisikal na kagalingan sa pamamagitan ni Kristo. In short, Jesus' suffering brings forgiveness and spiritual healing, enabling every believer to leave sin behind and live righteously. Yun ang dahilan kung bakit nangyari ito. Sabi po sa verse 25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Yan ang nangyari sa atin. Nakita nyo?
Despite na hindi tayo kaibig-ibig, sabi ko kanina sa inyo di ba? Hindi naman gusto ng Panginoon yung mga ginagawa natin, pero talagang tiniis niya, tinanggap niya. At ito na nga, dumating tayo sa ganitong kalagayan. No, ha? So, alalahanin natin at huwag kalimutan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lagi niyong balikan yan. Lagi niyong balikan yan. I-analyze yung mabuti yung araw na yon nang kayo'y tawagin ng Diyos at ano ang nangyari ng araw na yon. Ano ang naging resulta nito nung tayo'y tawagin ng Diyos. No? Yung alalahan natin yung pagpapanumbalik sa mga naliligaw na tupa, pabalik sa kanyang pastol. Ako, nung araw, hindi naman ako nagsisimba eh. Nagsisimba lang kami pagka yung nagkayayaan yung mga magkakaibigan. Kaya, simba tayo. Pero iba ang tinitingnan ninyo sa church eh. Hindi naman kayo nananalangin. Tsaka nung time na yun kasi, malayo na po yung time noon, tsaka ngayon. Kasi yung time noon, time namin, ang salita po ng pare ay, hindi maintindihan ng tao. No? Ang alam lang ng tao, pag bumaba yung boss ng pare, ang sagot ng mga tao ay, Amen. No? Kanino bang mga alay at handog ito? Amen. Ganun. Diba? So, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga halimbawa ni Jesus, malaki po ang nagiging epekto nito sa buhay natin at sa iba. Yan. Malaki ang epekto nito sa buhay ninyo at saka sa buhay ng iba. You know why? Because returning good for evil, we are more likely to overcome evil. Pero kung lalabanan mo yan, gaganti-ganti ka, hindi rin maganda yan. So, paano ngayon kung tinatrato tayo ng masama? Dapat ba tayong gumanti dahil wala silang karapatan na tratuhin tayo ng masama? Kailangan ba silang gantihan para malaman nila na mali ang ginagawa nila? Ano po sinabi ni Apostol Pedro o Apostol Pablo sa mga taga-Roma? Basahin natin, Romans chapter 12, 19 to 21. Pakinggan nyo. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Okay? Subalit, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay nagbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ang ganda niyan, ang gandang tandaan niyan. So every time na may umaapi sa'yo, every time na alalahanin mo na lang itong mga scripture na to. Oo nga, sabi ng Lord, wag na. Akin ang paghihiganti, sabi ni Lord eh. Diyan mo. Sa tingin mo, mas makatarungan ka kaysa sa Diyos. Sa tingin mo, yung gagawin mo na paraan doon sa kaaway mo, mas mabuti kaysa sa gagawin ng Panginoon. Hindi po, no? Again, marami ang hindi mag-a-agree dito, no? Siyempre, ang natural na kalikasan ng tao ay gumanti, no? Ganyan kasi ang nakalakihan natin sa lipunang ito dahil sa hindi pagkakilala sa Diyos. Subalit sa paraan ng Diyos, mababago ang mga taong umuusig sa atin. Ang mangyayari, kung mananatili tayo sa paggawa ng mabuti, mapapahiya po sila dahil makikilala nila, no? O makikita nila kung paano natin tinitiis ang kanilang pagmamaltrato sa pamamagitan ng mabuting ginagawa natin. Kung paano po tayo hinipo sa pamamagitan ng sakripisyong kamalayan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maaring mabago rin sila sa pamamagitan ng matyaga nating paggawa ng mabuti. Alam mo yun, may kirot kasi may tama yan eh. Bawa, ginagawan ka ng masama ng katabi mo, sinisiraan ka. Pero ang gagawin mo, pag nakita kayo, pinagpipray mo siya. Di ba? Ano magiging reaksyon ng taong yan? Isipin nyo, alam mo sinisiraan ka, ha? At talagang ginaganon ka, dinudukdok yung pagkatao mo. Alam mo yon. Pero hindi naghihimagsik ang puso mo. Alam mo na pag nakita mo siya, ay, halika nga. Pray tayo, pray lang kita. No? Sabihin mo sa kanya lahat ng mabubuti para sa kanya. So every time na makita mo siya, tingnan mo, pag-pray mo lang yan. No? Kaya nga mga kapatid, no? Tinawag tayo para tularan ang mga halimbawa ng Panginoon. Finally,
narito ang ilang mungkahi. May mga suggestions sa tanong na Roman number 3. How we can be sure to have this worthy conduct? Paano nga ba tayo makatitiyak na magkaroon tayo ng kawili-wili o karapat-dapat na pag-uugali? Well, unang-una, hindi po ito mangyayari overnight, mga kapatid. Kailangan nating sanayin ang pag-uugaling karapat-dapat. Pastor, paano natin sasanayin yung ating sarili? Number 1, we should be conscious of God. Meron tayong consciousness of God. No? Ang pagkakaroon ng kamalayan sa presensya, soberenya, katarungan ng Diyos ay nagpapanatili sa ating malinis na motibo. No? Kaya kita mo, mawawala yung ganyan eh. Pagka maayos ang puso mo, no? Wala na po. Alam mo, conscious ka na ang Panginoon laging nakamasid sa iyo. No? Sabi po sa unang Pedro 2:19, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. No? Ikalawa, number 2 is following Christ's example. Yan po yung mga simpleng kasagutan. Tiniis ni Jesus ang hindi makatarungang pagdurusa ng walang paghihiganti. So, kailangan tularan ang kanyang kapakumbabaan, pagpapatawad, at pagtitiwala sa kanyang Ama. Simple lang. Sumunod ka sa mga halimbawa ni Jesus. Ikatlo, doing good consistently. Wag lang po ngayon, pati bukas kasama na yon at sa mga darating pang araw. Uulitin ko, ang karapat-dapat na pag-ugali ay hindi po passive. Ito ay ang pagpili ng katwiran kahit na pinagmamalupitan tayo dahil sa paggawa ng mabuti. No? May isang liham si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na makikita natin sa chapter 6, verse 9. Sabing ganyan, kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo magsasawa. Ayan. Huwag kang magsawa. Puntahan natin yung letter A. Sabi rito, rejoice that you are counted worthy to suffer. Kaya iniutos ni Apostol Pedro, no, sa bandang huli, sa sulat na ito, ang mga sumusunod na talata. Let us read it. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 14. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito'y di pangkaraniwan. Try to analyze, no? Sige po. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Kita niyo? No? Maging lubos daw yung ating kagalakan kapag tayo, no? Hindi natin gusto yung mga nangyayari sa buhay natin, pero no? Meron pa po, aklat ng mga gawa sa chapter 5, verse 41. Nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. Kita niyo, itong mga manggagawang ito, ang apostol, mga apostol, no? Isipin niyo, nilalait po sila, no? Nilalait sila. Nagtitiis po sila alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin po naman natin ang sinabi ni Kristo sa kanyang sermon sa bundok. Ito may matututunan kayo rito. Mateo 5, 10 hanggang 12. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinapartangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Yun nangyari, yung mga pang-aapi na yan, yung mga panlalait na yan, nangyari na po yan matagal.
umuulit lang po yan sa panahon. No? Katunayan, yung mga alagad, pinatay po sila isa-isa eh. Merong binalatan ng buhay sa kanila. Merong pinagpraktisa ng sibat. Ito yun, may ipinangako na nakatuwad. Aba, ang hirap po ng karanasan na yan. No? Pero lahat po yan ay naitala sa kasaysayan. At ang mga alagad na yan, hanggang sa kauli-hulihang bahagi ng buhay nila, nanatili silang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, sabi niya, magsaya kayo at magalak. No? Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. So, ganyan din ang ginawa nila doon sa mga propetang nauna sa atin. So, batid natin na tayo ay pinagpala sa paningin ng Diyos at nakikiisa sa hanay ng mga propeta, apostol at disipulo sa pagdurusa para kay Kristo. Makakatulong po para sa atin na magkaroon ng wastong saloobin. Isa na ang kagalakan, hindi ang paghiganti. Kahit na hindi alam ng mga umaabuso sa atin na tayo ay mga Kristiyano at ang ating pagtugon ay pinamamahalaan ng mga turo ni Kristo, maaari pa rin tayo magkaroon ng kagalakan dahil alam natin na nalulugod ang Diyos na ito. No? Ano pa po? Anong dapat pang pag-aralan natin? Letter B, resist the temptation to retaliate. Yan kasi ang unang-unang reaksyon natin di ba? So kapag dumaranas tayo ng pagmamaltrato ng iba, alalahanin natin na si Satanas ang nasa likod ng lahat ng ito. Intindihan po ba niyo? No? Minsan kasi, yung hindi ka na makatiis, no? Ang gagawin mo ay gagawa ka ng hakbang na pagsisisihan mo rin sa uli. No? Si Satanas ang may kathan ito. No? Siya ay nagbubunsod ng galit sa puso natin. Kaya mag-ingat tayo. No? Alam nyo, ang hirap mag-apply ng trabaho. Ang hirap mag-apply sa trabaho. Diba? Nagtiis ka na maging casual for many, many years. Tapos repeat na naman, casual ka na naman. Tapos nung mapirmi ka, di ba? Hindi naman maganda lagi ang takbo ng buhay natin Lagi namang may problema di ba? Paano kung magkakaproblema ka, mag-aalsa ka? Hindi mo naalala, regular ka na sa trabaho. Pwede mo naman kasing palampasin yung ganun Yung mga boss, alam ba niyo yun? Yung mga boss, ba nagsalita sa empleyado yan? Medyo na out of siya, no? Parang nagalit siya, no? Pagka nag-iisa na yon, mapag-iisipan niya rin yun. Malay mo, lalapit din yan, magsusorry sa'yo. Huwag ka nang, hayaan mo na. Huwag ka nang umalsa, no? Abang, sige lang, tiisin mo lang. Total, di naman wala namang, di pa tumutulog dugo sa ulo mo, wala ka pang nararanasan na sampal, di ba? No? Resist the temptation to retaliate. Tigilan mo yan, no? So, sino makakalimot sa babala ni Apostol Pedro sa unang Pedro 5, 8-9? Tingnan nyo, sabi ni Pedro, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Kita nyo? Sinabi na po yan Nangyari na po yan. Marami na pong beses na naulit yan. Si Satanas, gustong-gusto niyang hadlangan ang layunin ni Kristo sa buhay natin sa pamamagitan ng paghihiganti na magpapatunay na ang mga Kristiyano ay walang pagkakaiba sa mga makasalanan sa mundo. Kasi pagka gumanti ka, pareho ka lang din ng hindi mananampalataya So, huwag mong hayaang magwagi ang dyablo sa buhay mo. Letter C, respond to mistreatment by doing good. Iyan ang dapat isukli mo. No? Kapag minamaltrato ka dahil sa paggawa ng mabuti, lalo mong ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan. Roma 12:20-21. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo.
Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. No? Siguro at this point in time, nag-iisip pa kayo, no? Mahirap yan, pastor. Mahirap yan. Hindi ko kaya yan. No? Pero may sinasabi sa letter D, rely on God. Magtiwala ka sa Diyos. Manalig na ang kanyang kalooban ang pinakamabuti. So just as Jesus committed to righteousness, tingnan ninyo, siya mismo, no? Sa 1 Peter 2:23, ano sabi? Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Yo? Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Kapatid, pag-isipan mo to, no? Ikaw gusto mong gumanti kagad. Amanos na tayo, no? Sinampal mo ko, sampalin din kita, no? Minura mo ko, mumurahin din kita. Yun po yun, no? Pero sa tingin mo, yung ginawa mo makatarungan ba? Ibig ba sabihin, mas daig mo pa ang Diyos sa katarungan? Bakit hindi ka magtiwala sa Diyos at hayaan na ang Diyos na magparusa? Siya ang may katarungan. Hayaan mo siya. Ang Panginoon, bigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon na kumilos para sa iyo. Huh? So, paano kung tayo naman ang makaranas ng ganito? No? Sabi rito sa 1 Peter chapter 4 verse 19, kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Nananalig po ba tayo sa Panginoong Diyos? Nagtitiwala ba tayo sa Kanya? Amen. Kailangan makinig tayo at magtiwala. Wag mong tapakan yung salita ng Diyos at gamitin yung sarili mong katwiran. No? At kung hindi mabago ang pag-uugali ng mga nang-aapi sa iyo, no? Ang Diyos ang magpapasya balang araw kung ano ang nararapat sa kanila. Listen, ang ganda ito, ha? Ito, makakabawi na ako. Ito na, ha? Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 6. Makinig kayo. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Get nyo? So, hindi kayo kailangan gumanti. Pahihirapan sila ng Panginoon. Yan po sinabi ng aklat, eh. Nakita nyo? Habang binabasa natin ang mga talata, nakakadama tayo ng hirap sa kalooban sapagkat hindi tayo nasanay sa paggawa ng mabuti. Ngunit hindi tayo dapat magsawa sa paggawa ng mabuti dahil pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ano ang kailangan natin gawin? Simulan sa bawat araw, no? Sa bawat araw, no? Manalangin. Manalangin. Hayaang hubugin ng salita ng Diyos ang iyong mga desisyon. Umasa sa banal na Espiritu para sa presensya, kainahunan at pagtitiis. Tapos, palibutan mo ang iyong sarili ng mga mananampalataya na naghihikayat at nagtutuwid sa pag-ibig. Kaya pagka ikaw ay pinagsabihan ng kapatid, huwag ka kagad mag-react. Kasi very reactive tayo eh. No? Pag sinabihan kayo, huwag kayo magtampo. Huwag kagad isipin na ako na naman. No? Kasi yan ang style natin eh. Sa maging Kristiyano, ganyan eh. May ganyan pa rin eh. Very, very reactive. No? Tingnan natin yung mga pagsubok bilang pagkakataon upang luwalhatiin natin ang Diyos. Kung nahihirapan tayo, the more na magpupuri ka sa Panginoon. Makatitiyak tayo na magkakaroon tayo ng karapat-dapat na paggawa kapag ang ating pagbabata ay nagmula sa pananampalataya sa Diyos at hindi sa lakas ng loob. Ang ating mga kilos ay sumasalamin sa katangian ni Kristo, hindi pansariling interes. Ang ating pagtitiyaga ay nagbubunga ng Espiritu. At sa akin pong pagtatapos, no? Sana sa pamamagitan ng 4 na mahalagang bagay na ito, no? Tandaan natin to. Ito po yung rejoice, resist, respond, at saka rely. No? Makasunod tayo sa mga hakbang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. If so, then we can be sure to have worthy conduct before God. No?
Binanggit natin kung ano ang nagawa ni Jesus sa pamamagitan ng pagdurusa para sa atin. Kung paano niya dinala ang ating mga kasalanan sa krus. Sinabi rin ni Apostol Pedro na ginawa ito ni Jesus upang tayo na namatay na sa mga kasalanan ay mabuhay sa katwiran. Tayo ay namatay na sa mga kasalanan. Alam ba natin kung paano ito natupad? Ang sagot ay matatagpuan po natin sa Romans chapter 6, verse 3 to 8. Basahin natin. Hindi ba niyo alam na tayong lahat na nabautismon kay Kristo Jesus ay nabautismon sa Kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng Kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng Kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Amen? Amen? Worthy conduct is secured by living consciously before God, imitating Christ and relying on the Spirit. No? It's not about perfection, mga kapatid, but about faithful endurance in righteousness. May mabigat na yung laban ito. Talagang dito masusubok ang mga pagtitimpi ninyo. Ngayon lang, mamaya lang, makita nyo, may mga uusbong dyan na kailangan ka magtimpi talaga. No, ha? So, maaaring isama ng mga mananampalataya ang mga katangiang ito at luwalhatiin siya sa bawat pagkakataon. Di ba? Nothing is perfect on earth. Magalak tayo na nakapagtitiis tayo. No? Mamaya lang sa inyong fellowship, may mga bagay na maaaring hindi ka gusto. Maaaring hindi ka sang-ayon. Hindi ka kaisa. That's normal. Pero may dapat kang isipin. No? Dapat tanggapin mo na lahat ng tao sa paligid mo ay hindi rin perpektong kagaya mo. So, ang gagawin lang natin ay magtiis. At bigyan natin ng katwiran. No? Gaya ng sinabi ko po kanina, di ba? No? So, sana ay mas matupad natin at masunod natin ang buong kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin siya. Sige, sa puntong ito, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. No? Manalangin po tayo. No? Ama, patawarin mo ako kapag ako'y nagkakasala. Bigyan mo ako ng lakas ng loob kung pinanghihinaan ng loob. Kapayapaan kapag ang pasanin ay nararamdaman. Tulungan mo akong tiisin ang pagdurusa ng may biyaya. Dalisayin mo ang mga puso sa pamamagitan ng mga pagsubok at parangalan ang nanatiling tapat. Naway makita ang tugon ng iyong pag-ibig. Ang aking mga salita ay sumasalamin sa iyong katotohanan, Ama. At ang aking mga kilos ay sumasa iyong katwiran. Naway gamitin ang aming pagdurusa bilang patotoo sa iyong biyaya at hayaang ilapit kami sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming kanlungan, aming lakas at aming gantimpala. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtitiis. Salamat sa iyong pagtitiyaga. Salamat sapagkat binigyan lakas mo kami sa umagang ito upang talikdan ang mga sarili naming pangunawa.
Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at kaisipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak at si Jesucristo na ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat ng mga pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng purihin ang Panginoon, magpatuloy ng bawat isa.